mga kababayan ko, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa dako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, kasama ko rito si Nyulo. Hello. Kasama ko rin si Chris Ulo. Kami Hello po, magandang gabi. ang Vengador ngayong gabi. Kayo na. Pakilala kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kilala nyo naman kami. Pati yung aming grupo. Alam nyo naman, grupo namin ang pinakamalakas magtanggol kay Pangulong Bongbong Marcos. May epal. Joke lang. Lahat tayo. Grabe talaga. Ano pa pag-uusapan natin, Boss Mike? Anong natin? Yung gusto ipasa ni Pangulong Bongbong Marcos. Shoutout muna natin tong mga bisita natin. Alam mo, habang konti pa lang yung mga nandito, dapat sina-shoutout natin. Kasi sa mga channel nyo, hindi nyo sila ma-shoutout Daming nanonood Tulad niyan, si Marites Musni. Si Saldi. Saldi ko yata tong hayop na to Si Jing Palumo. Nandiyan na rin si Marian Tomas. Si Jane Tan. Si Elena Capistrano. Mga ano nyo to Chris Ulo, musta naman? Si Romualdez, sabi rito. Hindi lang si Ninong Marte, nagbabalot-balot lang ng regalo yan. Bubusina ka. Ay, meron palang rito, may kaprat pala si Martin. Andyan lang. Eto na, Hindi naman yun yung topic natin Okay. Talaga, ang topic namin mga kababayan, etong si Pulong, eto. Yan, Ano masasabi nyo dyan? Yan, Yan. Ano masasabi nyo dyan? Ayan, Teka, nawala. Nasaan na ba yun? Andali. Nakakalito itong StreamYard, no? Nasaan kayo? Nalilito ko. Yan, ano masasabi nyo dyan? Yan ba yung hindi ko masyado, yan ba yung nagpapaalam yata si Pulong na 2 buwan yata siyang mag-around the world? Yan ba yun? Yan na nga. 2 buwan daw na siya mamamasyal sa 17 bansa. Grabe, no? Alam mo, Boss Mike, kung ikaw talaga nananalaytay sa'yo ang pagsisilbi sa taong bayan, ba't aalisan mo ang distrito mo ng 2 buwan? Kaya nga. Unang-una, sa tagal niyang naging congressman, wala pa na isa pa lang yung ipapasang batas baka kino-cover niya na yung baka kino-cover niya na yung pagsampa ng kaso sa kanya at pagbigay ng waran. Malamang. Malamang. Siguro 2 buwan. Tol, nagsawa na yan sa Pilipina, titikim ng ibang Pokemon yan. Ibang lahi, correct. Ano masasabi nyo dyan? Sa akin, Boss Mike, yan? Hindi ganyan ang galaw ng isang politiko. Kasi public servant ka, magbabakasyon ka ng 2 buwan. Kaya nga, di ba? Anong klaseng trabaho yun, Anong klaseng? Tapos sa sahod. Oo, siyempre. May sahod. 300K sahod yung mga yan. 300K. Parang si Bato, Adalero siya, Nagtatago na sa masahod pa. Alam mo, hindi na dapat kitaan ng ganyan yung mga politiko natin dahil ngayon talagang masisita ka ng taong bayan pero sila kala nila ganun pa rin Mga walang kwentang politiko na palaging akala nila makakalusot sila sa mga maling ginagawa nila kung kailan naman papatawag sila ng ICI or inaano sila na makipag-coordinate sa ICI, umaalis na. Kaya para sa akin, kaya gumaganyan yan, Boss Mike o Tol Chris. Kasi nga, etong best friend niya si Eric Yap, kinakadena na ng Pangulo. Oo nga. Yung rock netting nila, malamang sabit siya dyan rock netting. Sabit daw talaga Sila daw Sila talaga. Aayusin niya yung bangko niya. Baka, kasi alam mo naman na high-tech na ngayon, Tol Chris, saka Boss Mike Alay ba natin, yung pera niya, kinonvert niya sa Bitcoin. Kasi yung Bitcoin, di ba makita mo yung Bitcoin? Talagang million yung Bitcoin. Oo nga daw. Na
na pwede mong ibayad eh. Pwede mong ibili, halimbawa sa kotse, ganyan. I-dispose niya yung mga pera niya kasi nga si Eric Yap, maaaring ikanta siya. Nako. Yan ang masakit. So, umiiwas na sa, ibig sabihin, umiiwas na sa umiiwas na sa investigasyon. Malamang. At nung una sabi niya, makikipagtulungan daw siya, open daw siya sa pag-iimbestiga ng ICI. Pero nung pinatawag na, ayaw na. No show na. Kasi, parang si Harry Roque, di ba ganyan din, makikipagtulungan daw, tapos nung huli, wala na, hindi na bumalik. Hindi na nagpakita. Lahat na lang, ewan ko lang sa mga natin ha. Ewan ko lang po sa mga natin, mga kababayan natin na kailangan ba tanggapin nyo ganyan pong politiko na puro lang yabang pero mga sir, paalala lang at take note ha. According sa DPWH sa kasaysayan ng Pilipinas, ang District 1 ni Pulong Duterte, ang nabigyan ng pondo ng 51 billion sa loob lang ng 2 taon sa kasaysayan ng Pilipinas. Grabe, isang distrito lang, no? Oo. Di ba may pinag-uusapan billion-billion pero hiwalay-hiwalay na distrito. Iba-iba. Ito, District 1 lang ng Davao, 51 billion pesos, 2 taon lang. Grabe, no? Tapos ang tinuturo, magnanakaw si Pangulo. Di ba? Itong mga DDS, Tapos wala naman may pakita na ebidensya. Wala. Biro mo nga yung sa kinumpara yan ng sa buong Bicol region. Buong Bicol region, ang Camarines Sur, Camarines Norte, buo na. Putik wala pa sa kalahati ng kinubra ni Pulong eh. Buong Bicol region na yun Sa Pulong na yun. Putik ganun kalaki ang ginawa ni Pulong. Tapos ayaw niya i-explain. Ang nakakapagtaka pa noon, nangyari yon 2020 to 2022 na kung saan pinagyayabang nila Davao maunlad na, maganda na ang lugar. Kung maganda ang lugar ng Davao, kumbaga sa bahay, kung maayos naman ang bahay mo, bakit at may gusto kang pa-renovate na konting sira-sira, bakit pupondo ka ng malaki? Di ba dapat maliit lang kasi maayos na yung bahay mo eh. Correct. Bakit mabibigyan ng pondo ng DPWH ang District 1 ni Pulong sa Davao ng 51 billion sa loob lang ng 2 taon kung maayos naman ang lugar ninyo? Tatay niya presidente. Diba? Nakakatawa pa dyan, ganun pa rin yung kalsada. Baha. Totoo. Alam mo ba, may pinadala sa akin isang DD sheet na nagbalik loob na dahil natanaw niya na ang liwanag ng bukang liwayway. yung alam mo yung nagbabiral sa TikTok na yung kahabaan ng kalsada doon, bahay daw ni Pulong. Yun. Alam mo yung gilid nun? May gilid doon na pader na papunta sa isang barangay. Gilid niya, pero hindi siya dumadaan doon sa harap. Pero yung gilid niya papunta sa barangay, bako-bako.